Tanong lang ng ilan, ano, paano ba napunta yung trillion peso march? How was that computation made? Well, ano ho, siguro kasi if we look at from July 2022 to the present po, 545 billion po yung naigasta for flood control projects na naka-isolate lang within 10 provinces po, no? And then yung pagtaas po ng flood control budget na parang billion-billion yung ginagasta kada taon, we saw that happen going back to the previous administration po, no? So pag binuon niyo po yung ma-anomalyang or pinagsususpetsahang pondo na nilaan sa flood control, umaabot din yan sa trillion pesos if we go back just a few years po. So kaya po naging trillion peso march. And then syempre ang ini-invoke din po natin ay yung naganap na Million People March na noong 2013 na dahil doon nagkaroon ng pagbabago po sa pulisiya tungkol sa pork barrel at saka may mga matataas din po na politiko na nakasuhan at nakulong nung panahong yun. Ayun, okay. Baka nga higit pa sa trilyon kung 10 taon mula ngayon, 10 taon sa nakalipas ang ating babalikan ano po ng mga proyekto. Wala pang makapagsabi. Pero ilang grupo po ba ang sasali sa September 21 protest? You are ready for left, right? Meron pong pro-Duterte, merong anti-Duterte. Kayo po ba'y handa sa pagsasama-sama ng mga grupong ito? Well, ano po, so in terms of bilang ng grupo, I think umabot ng 200 groups ata yung nag-sign up po sa atin sa Trillion Peso March pero hindi ko po nakita yung huling listahan. At saka ang current count po namin ng dadalo ay nasa 10 to 15,000 people ang sasama. Pero handang-handa naman po. Meron po tayong mga marshals bukod sa talagang close coordination po sa ating PNP at nagpapasalamat po ako na matagal na po nating nakakatrabaho yung PNP sa pag-organize ng mga marcha dito sa People Power Monument and they've been always cordial, always facilitative po. So nagpapasalamat po tayo sa patuloy na ganong attitude sa atin. Tapos tungkol po sa iba't ibang mga grupo, ang malinaw po sa grupo natin ay walang sinasanto yung grupo natin, no. So kung Duterte man 'yan, Marcos o kung sino mang past administration, ang panawagan po ay pananagutan para sa lahat ng mga anomalya tungkol sa corruption, tungkol sa infrastruktura. So, yun po, kung komportable kayo na baka mabahiran yung sinasanton yung politiko, de sige, come on, no? Ayun. So, you welcome names being mentioned by certain groups? Kasi po ito po yung sa pangkalahatan na anti-corruption. Maybe Yes. more specific to infrastructure projects anomalies. Pero meron po mga pangalan po na nasa mga sa kanilang mga mga streamers, sa kanilang mga sinasabi. Is this welcome? Well, ano po, ang clear parameters po natin ay wala po tayong sinasanto na politiko. So, you can criticize who you want, pero kung may tipong bring him home diyan, medyo off topic na po ata 'yan. And also we're committed po sa 1987 Constitution, we're committed to the constitutional order po. So, ang panawagan po natin ay pananagutan, pero ginagawa po natin 'yan sa isang mapayapang paraan. So, as long as we're sticking within those parameters, kung sino man yung gusto po nating batikusin na politiko, I think fair game naman po 'yan. Sa palagay po ninyo, ano po ang maa-achieve nitong kilos protesta na ito? You think this is only one of many to follow? Or pagkatapos po nito ay malilinawan na po ang pamunuan kung ano po ang gustong mangyari ng taong bayan? Well, I think we're definitely in the one of many scenario po, no. So sinusubaybayan po natin yung development po sa yung ICI po, yung Independent Commission on Infrastructure na panawagan na po ito ng civil society for some time, even before this came up with President Marcos. And while positive step na nabuo na nga siya, una, kailangan pa rin 'to ng dagdag na ngipin po, no. So hindi siya magkakaroon ng subpoena powers, contempt powers kung wala pong legislation na magmumula sa Kongreso. So ang panawagan po natin sa presidente ay gamitin niya po yung leadership niya sa ating supermajority sa lower house at gamitin niya yung support na binigay ng Senado sa anti-corruption campaign to convince them to pass yung legislation na ito. And then, so una, kailangan po ng legislation. Pangalawa, sinusuri pa rin po natin yung mga tauhan na appointed po dito sa ICI. We hope that
sobrang halaga ay na persons of integrity po yung nandyan, and we're just reacting po dun sa naging announcement ni President Duterte sa final composition ng ICI, and we're looking at the backgrounds of these people appointed to see kung if they fit the bill nga po na persons of integrity po yung nandito. So we're still making a strong call na okay, positive step yung ICI, pero kailangan pa rin itong subaybayan and kailangan itong bantayan, and we are starting to see some issues na dun nga sa subpoena powers, but ayun po, we're calling on the President to act as urgently on this as possible. I see. So you mean President Bongbong Marcos and the composition of this particular investigating body? Yes po. So Yes. definitely kay President Bongbong Marcos at Yes. pati na rin po sa Senado at Kongreso, ipasa yung mga legislation para mabigyan ng subpoena powers yung ICI. And then yun po, tungkol naman sa composition nito, again, we're studying the backgrounds of everyone appointed to make sure lang na they're on the up and up, pero mahalaga po sa amin na hindi pwedeng may kahit anong bahid ng korupsyon yung mga mismong miyembro ng ICI natin. Kasi nga, yun yung issue ng investigation sa lower house at sa Senado, na bagamat baka may mga totoong mga impormasyon na lumilitaw doon, posibleng sangkot din yung mga nag-investigate, na yun din ay problema. So yun po, we hope that the ICI fulfills what we want to see, which is to sort the wheat from the chaff and figure out ano pa talaga yung nangyayari dito sa flood control issues. Pero ayun po, we are cautiously monitoring the situation po dito sa ICI natin. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.